A few moments later. NIV translation, ang sabi po dito, for the plans I have for you declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang sabi po dito, ang nagdeklara ay ang ating Panginoon. Kapag idineklara ng Diyos, ito na yon, wala nang iba pa. Ang idineklara sa atin ng ating Panginoon, thoughts of peace and not of evil. Ang sabi ng Panginoon, plans to prosper you. Kapag ka sinabi pong idineklara, ang Panginoon ang nagdeklara, wala pong makababali dito. Kapag sinabing ito ang mandato, ito ang mandato, walang makababali dito. Kapag ka idineklarang holiday, kahit anong mangyari, kahit ayaw ni Amo mag-holiday ka, idineclare na holiday. Ganyan ang pangako ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagdeklara. Ang idineklara niya sa iyo ay ano? Isang planong magdudulot ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Punong-puno. So, ibig sabihin, walang puwang ang discouragement. Walang puwang ang kabiguan. Kasi punong-puno ng pag-asa mula sa ating Panginoon. But somehow, bakit ganito ang nangyayari? Parang hindi naman to yun. Yung present situation natin ngayon, bakit parang hindi magandahan? Parang hindi ito yung inaasam ko mula sa ating Panginoon. Kasi nga, yung plano naman ni Lord, hindi naman yung plano natin. Parang hindi. Pero bakit nangyayari ito? Ano po? Pero mga kapatid ko, huwag nating pagdududahan o let us not doubt the word of the Lord. Sapagkat mapangyayari niya ano man ang nais niyang mapangyari. Kaya niyang pupuhusin yung ulan sa magandang panahon. At kapag bababa na yung kanyang mga anak sa train, walang dalang payong, kaya niyang pasikatin ang araw. Ganyan ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Na kahit anong sitwasyon, meron tayo, kayang-kayang baguhin ng ating Panginoon. Let us always remember that we are planted. Hindi tayo inilibing para limutin, para mabulok, para masipayo, para mabigo. Sapagkat tayo ay dinala ng Panginoon dito. Kasama ng kanyang plano. God planted us here. Bagamat merong mga pagsubok, merong mga suliranin, umagang ito, some of us ay parang hindi ito planted pressure. Ano po? Napipressure ka kasi maraming maraming mga bagay na nakaka-pressure sa atin. Lalo na kapag nag-iisa ka, browse ka ng browse na kita. Di ba? Ang sakit. Naalala ko na naranasan ko yung amo ko, hindi niya ako kinakalabit, sinusundot niya ako ng payong. Tapos sabi nung katabi namin sa lift, kapag napakaputi ko po nun, lalo nung kararating sa kailaliman na tayo, down na down tayo. So why God, inaalaw niya yung ganitong mga bagay na mangyari sa atin? Bakit kailangan natin itong maranasan? Kailangan natin itong maranasan to increase our faith, to increase our strength. Kasi the more na marami tayong problema, the more tayo nagsusuliksik sa ating Panginoon. At the more na marami tayong mga kabigatan, the more na tayo po ay lumalakas. Amen? Kaya nga po sana magkaroon kayo ng maraming problema. Hindi po, joke lang po. Kasi alam niyo po yun, kapag tayo ay nasa ating Panginoon, di po ba, lalo tayong lumalakas. I remember once, time na dumating sa buhay ko, sabi ng kapatid ko, nasabi niya, na sana yung problema mo na yan, sa akin na lang dumating. It is because, alam niya kung gaano ako yung kahina. Pero hindi pa na ako mahina. Ang lakas-lakas ko pala, dahil kasama ko yung ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, we can do all things through Christ who strengthen us. Kaya habang marami tayong problema, mga kapatid ko, huwag tayong susuko. Inaalaw ni Lord yung mga problema na yan para po tayo ay patatagin sa ating pananampalataya. Kasi mapapatunayan mo, ang kamay pala ng Diyos talagang gumagalaw. Kapag wala ka, nanalangin ka sa ating Panginoon, gumagalaw ang kamay ng Diyos. Kapag may sakit tayo, gumagalaw ang kamay ng ating Panginoon. Na every time na tayo ay tatawag sa ating Panginoon, gumagalaw, kumikilos ang tapat at makapangyarihang Diyos ng ating Panginoon. Kapag masarap ang buhay mo, maglulungod ka ba kay Lord? Hindi. Kaya-kaya buhay. Ay, thank you, Lord. To increase our strength. Malakas tayo. Alam niyo po, kapag dumaan ang maraming bagyo sa buhay natin, nakakanasan mo yung number 5, number 6, number 7.
Di ba? Ahay! Eka nga, puro ka po namin. Ahay! Why? Kasi pinatatag tayo ng ating Panginoon. Pinalakas tayo ng ating Panginoon. Tingnan niyo po yung ginagawa ng ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Hindi lamang yan, ikinakagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin, magtiyaga ka. Mga kapatid ko, dapat hindi tayo nagmamadali. Because laging merong perfect time ng ating Panginoon. Amen? Walang nagtanim ngayon na umani kinabukasan. Pag nagtanim kayo, naghasi ka, aalagaan mo pa yan, i-sprayin mo, pangdamo, pangsuso, magsasaka na rin po kasi ko ngayon eh. Pataba, iintayin mo lahat yan. Mag-iintay ka ng 90 days of God. You are a servant of God. Kaya iingatan po natin yung ating pagkatao. So we give up, become fighters, they become champions. Kapag ka po tayo'y lumaban, tayo ay magtatagumpay. Yung mga ganyang mga laban to grow, for us to be mature. Kapag Panginoon, palagi itong tama. Direction. Hindi yan ang direction ng atarmen. May mga pagdidisiplina, yes, masakit. Ang sakit-sakit sa kalooban. Sinabihan kasi ng ikalalagaw natin. Merong pruning. Kailangan Kailangan ba? Who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of scornful. So mapapala daw po, stands, sit. Mapapala daw po yung mga tao, sabi po, na hindi namumuhay ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong namumutya. Hindi nakikisama sa mga taong nambabash. Hindi nakikisama sa mga taong marites. Hindi nakikisama sa mga taong tolits. Alam niyo mo ba yung tolits? Tol, anong latest? At ayaw ng Panginoon na sisira ang mga relasyon. Ayaw ng Panginoon, Lord, and in His law, He meditates day and night. Para po tayo ay lumago at para po tayo ay magtagumpay sa buhay natin, kailangan natin ng direksyon ng ating Panginoon. Kailangan natin ng tanglaw, ng ilaw, ng salita ng ating Panginoon.